Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like na ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 129 na International League. Nagawa ang makapuntos nitong si Hanamichi laban sa depensa nitong si Michael. Ngunit, hindi din naman nagpatalo ang kupunan ng Ryokuzo dahil agad silang bumawi at gumawa din ng puntos. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Kaoru. Hindi na kayo makakapuntos pa sa amin, Bansot, at kahit anong gawin mong diskarte, hindi ka makakalusot sa akin. Yan ang sabi ni Kaoru na talaga namang dumidepensa ng mahigpit kay Ryota. Talaga ba? Pues, tignan na lang natin payatot. Tignan natin kung gaano ka nga ba talaga kahusay dumipensa. Yan naman ang sabi ni Ryota. Sabay isang napakabilis na spin moves papunta sa kanang depensa nitong si Kaoru. Habang itong si Kaoru naman ay agad na nasabayan ang ginawang spin moves nitong si Ryota. Ano na, Bansot? Asan niyang ipinagmamalaki mong play? Napakadali lang naman mabasa ng galaw mo. Hindi mo lang ako nahihirapan na depensahan ka. Yan ang sabi ni Kaoru na talaga namang nagawang depensahan itong si Ryota. Nang biglang napangiti itong si Ryota, sabay kabig sa tagiliran nitong si Kaoru. Sabay isang napakabilis na dribble papunta sa kaliwa at nagawa na nga nitong makalusot sa ginawang depensa ni Kaoru sa kanya. Nalabis na ikinagulat talaga nitong si Kaoru. Ano? Nakalusot siya? Madaya kang, Bansot ka. Pinapunta mo talaga ako sa kanang depensa para magawa mong mahawi ang aking kaliwa at doon ka lulusot. Nakainis. Nadali ako ng Bansot na to ah. Yan ang sabi ni Kaoru sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan na nga siyang maiwanan itong si Ryota. Habang itong si Ryota naman ay patuloy lang sa pag-dribble ng bola papunta sa kanilang basket. Nang biglang sumulpot itong si Michael sa kanyang harapan. Sabay binaba nito ang kanyang katawan upang pumunta ito kay Ryota. Sabay steal ng napakabilis sa bolang hawak nito. Nalabis na ikinagulat talaga nitong si Ryota. Ang bilis! At ang kanyang depensa ay hindi ko inaasahan. Napakatangkad niya pero nagawa niyang pumantay sa aking katawan upang magawa niyang mas tilang bola sa akin. Nakainis ang Michael na to. Hindi ko inaasahan na magagawa niyang makuha ang bola sa akin nang walang kahirap-hirap. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Habang itong si Michael naman ay dinidribble na nga ang bolang na steal nito kay Ryota. Ngunit, bigla namang nagulat din itong si Michael. Dahil na nga sa pagdribble nito sa bola, agad din namang nawala ito sa kanyang kamay. Paano nangyari na nawala ang bola sa akin? Hindi naman ako nagawang mahabol ng may number 7 na yun ah. Kaya naman, sino ang kumuha nito? Yan ang sabi ni Michael sa kanyang sarili at ang paglingon nito sa kanyang likuran, nakita niya itong si Hanamichi na hawak na ang bola at kumakaripas na ito ng takbo papunta sa kanilang basket. Patay! Si Hanamichi pala! Siya pala ang nakastil ng bola sa akin. Pero paano niya yun nagawa? Nang hindi ko man lang siya napapansin. Nakainis talaga lalaking ito. Bukod sa napakalaki ng kanyang katawan, nagagawa niya pa ding tumakbo ng ganyang kabilis. Yan ang sabi ni Michael sa kanyang sarili na talaga naman nagulat sa ginawang pag-steal ni Hanamichi sa kanya. Habang itong si Hanamichi naman ay hawak na nga ang bola at mabilis niya itong idinidribble papunta sa kanilang basket. Mga kasama, bilisan nyo! Gagawa tayo ng mabilisang puntos dito! Yan ang sigaw ni Hanamichi. Sabay pasa ng bola papunta kay Rukawa. At ang hawak na ni Rukawa ang bola, agad niya din naman itong idrinibble papunta sa kanilang basket. Habang itong si Michael naman ay mabilis ding hinahabol itong si Rukawa. Ibalik mo ang bolang yan, Rukawa! Dahil kapag hindi mo yan ibinalik, sisiguraduhin ko na mapapahiya ka sa akin. Yan ang sigaw ni Michael na talaga namang humahabol na kay Rukawa. Nang biglang ipinasa ni Rukawa ang bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad din namang nagbago ng direksyon itong si Michael upang si Mitsui na ang kanyang habulin. At itong si Katsumi naman ay mabilis ding humahabol kay Mitsui. Kaya naman, dalawang manlalaro ng Ryokuzo ang humahabol ngayon kay Mitsui. Wala ka nang kawala dito, Mitsui. Hindi ka malilibre sa posisyon na ito. Hindi ka namin hahayaan makagawa ng punto sa pagkakataon na to. Yan ang sabi ni Katsumi.
nang biglang ipinasa ni Mitsui ang bola papunta kay Ryota. Habang itong si Ryota naman ay agad ding ipinasa ang bola papunta kay Rukawa. At ang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong tumalo ng mataas. Sabay akmang gagawa ng isang jump shot. Subalit, agad din naman itong sinabayan ni Hikaru sa itaas. Habang itong si Michael naman ay agad ding nakabawi at sumabay na din kay Rukawa sa itaas. Kaya naman, Rukawa versus Hikaru at Michael ang ganap sa itaas ng basket. Sige Rukawa, ituloy mo yung binabalak mo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo, na hindi ka makakagawa ng punto sa posisyon na ito. Hindi mo kami magagawang punto sa ilalim ng basket. Yan ang sigaw ni Hikaru. Tama si Hikaru, Rukawa. Malabong makapuntos kayo sa posisyon na ito. At malabong magawa mong makapuntos sa depensa naming dalawa. Ngayon, ano nang gagawin mo? Gayong dalawa kami ang kalaban mo sa itaas. Paano pa kayo makakagawa ng puntos dito? Yan naman ang sabi ni Michael na talaga namang malapit na ang kamay sa bolang hawak ni Rukawa. Nang biglang napangiti itong si Rukawa. Lagot na kayo ngayon dahil kumagat kayo sa aming pain. Ngayon, humanda kayo Ryokuzo dahil amin ang posisyon na ito. Yan ang sabi ni Rukawa sabay lingon kay Hanamichi. Sabay pasa ng sobrang bilis ng bola papunta dito. At ang hawak na ni Hanamichi ang bola, agad din naman itong tumalon na takmang gagawa ng isang slam dunk. Nang biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Totsuka. Akala nyo ba hindi kami handa sa binabalak nyong play? Pwes, diyan kayo nagkakamali dahil bawat galaw nyo ay nakikita namin. Kaya naman, walang libreng punto sa magaganap mula sa inyo. Yan ang sabi ni Totsuka na talaga namang pilit na pinipigilan itong si Hanamichi. Nang biglang napangiti na din itong si Hanamichi. Sige Totsuka, subukan mo kung kaya mo ako dito sa itaas. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo Totsuka. Pati na din sa buong manlalaro ng Ryokuzo. Na sa laban na to, hindi lang naman slam dunk ang kaya kong gawin. Dahil kaya ko din gumawa ng isang play na hindi mo kayang i-predict. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sabay hugot sa bola pa ibaba. Sabay lusot sa tagiliran nitong si Totsuka. Sabay pihit nito sa kanyang kamay at binitiwan ng dahan-dahan ng bola papunta sa kanilang basket. Habang itong si Totsuka naman ay hangin na lang ang nasupalpal sa itaas. Kaya naman, nawalan ito ng balanse at tumama ito sa katawan ni Hanamichi na naging dahilan upang bumulagta silang dalawa sa sahig nitong bida natin. Habang ang bolang itinira ni Hanamichi ay gumulong sa gilid ng ring hanggang sa tuluyan na nga itong pumasok sa kanilang basket. Kaya naman, itong referee ay agad na napapito ng sobrang lakas. Basket counted! Foul number 9! Yan ang sigaw ng referee. Sabay na pabulong sa kanyang sarili dahil sa pagkamanga nito sa ginawang tira ni Hanamichi. Grabe, ang usay sa play ng may pulang buhok na to ah. Hindi ko inaasahan na ganun ang kanyang gagawin. Grabe siya, kinikilabutan ako sa ginawa niyang reverse layup. Yan ang sabi ng referee sa kanyang sarili. At ang buong manonood naman ay napatayo sa kanilang kinauupuan dahil sa pagkagulat din nila sa ginawang reverse layup nitong bida natin. Ano? Isa ba yung reverse layup? Oo, isa nga yung reverse layup. Pero ang nakakagulat dito, marunong palang gumawa ng ganun niyang may pulang buhok na yan. Akala ko pa naman magagawa na siyang supalpalin itong si Totsuka. Pero hindi, dahil meron na pala siyang baon na plano at ito ay ang gumawa ng isang reverse layup. Grabe talaga, hindi ko mapigilan na mapamangha sa may pulang buhok na yan ah. Tama ka nga kaibigan, kahit ako nanginginig dahil sa tira na may pulang buhok na yan. At isa pa, hindi lang ito isang ordinaryong reverse layup dahil nagawa niya pang makuhaan ng foul itong si Totsuka. Nakakadalawang libreng free throw na siya sa laban na to. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang hindi makapaniwala sa ginawang play nitong si Hanamichi. Totoo ba itong nakikita ko? Si Hanamichi nagawang makapunto sa napaka-crucial na sabay nila nitong si Totsuka. Akala ko talaga masusupalpal na siya. Yan ang sabi ni Otsu. Tama ka nga, kahit ako inaasahan ko na masusupalpal itong kaibigan natin. Pero hindi pala, dahil gugulatin niya pala talaga tayo. Dahil meron na siyang nakahanda na plan B sa kanilang sabayan. Ibang klase ka talaga Hanamichi. Tunay nga talagang henyo ka. Yan ang sabi ni Nomo. Nang biglang nagsigawan na nga ang mga tagahanga nitong si Hanamichi. At talaga namang sobrang lalakas ng sigaw nila na halos sila na lang ang maririnig sa buong court. Ayos! Ang usay mo talaga Hanamichi, my loves! Ibang-iba talaga ang galing mo kumpara sa mga kalaban ninyo. Sige Hanamichi, my loves! Ituloy mo lang yan! Pakitaan mo sila ng mga kakaibang moves mo! Go Hanamichi! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ni Hanamichi na labis na ikinagulat talaga nitong si Haruko. Ano ba yan? Andito na naman yung mga babaeng humahanga kay Hanamichi. Nakakainis sila. Ang iingay nila. Akala mo talaga mga totoong fans nitong si Hanamichi. Yan ang sabi ni Haruko.
Huwag mo na silang pansinin, Haruko. Ang mahalaga, may sumusuporta na dito sa ating kaibigan na si Hanamichi. Yan naman ang sabi ni Mito. Habang itong si Haruko naman ay labis na naiinis. Nakainis. Nakarinde ang mga sigawan ng mga ito. Ang papangit naman ng mga boses. Yan naman ang sabi ni Haruko. Sabay sumigaw ito ng sobrang lakas. Ang galing mo, Hanamichi! Ipagpatuloy mo lang yan! Huwag mong pansinin ang mga pangit na boses na sumisigaw para sa'yo! Yan ang sigaw ni Haruko na talaga namang nag-cheer para kay Hanamichi. Tignan niyo si Haruko. Parang nagsiselos ito ah. Kakaiba pala magselos itong si Haruko. Nakakatakot siya. Yan naman ang sabi ng mga tropa ni Hanamichi na talaga namang natatakot sa ipinapakitang kilos nitong si Haruko. At dito na nagtatapos ang Chapter 129 ng International League.